Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel po, ang inyong lingkod. So today is October 16, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may land bank sa may Ruas Boulevard, Libertad, Antonio Arnaiz Avenue, Barangay 76, Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Pangko Cafe sa may Palangka Street, San Lorenzo, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila at yan, manood tayo or makinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Recommendation in the House, importante yun para hindi malito o mawala ang taong bayan. Kasi kung hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan at ano yung mga detalye, tingin ko hindi masusundan ng gusto ng taong bayan yung live streaming. Okay. Isa pang issue na gusto kong matalakay natin dito, di ba, with the appointment ni Ombudsman Remulla ngayon, malaki ang, somehow marami ang gusto na siya ang nailagay dyan para magkaroon daw ng continuity sa DOJ dahil kabisado niya na yung mga kaso, lalo na ito sa mga maanomalyang mga flood control projects. Pero yung ngayon, naglabas na siya ng mga guidelines at dito para pag at least magkusa na ng ibang mga high public officials na maglabas ng kanilang mga salin. How do you make of this report? Well, of course, again, we applaud yung move ni Ombudsman Boying Remulla dahil maliwanag naman ang ating saligang batas tungkol dito, no? Kailangan sa publiko, no, and accessible ang statements of assets and liabilities and net worth ng lahat ng government employees. Ayan, nandito na tayo. Yung mga matataas na government officials, no? So, this is already covered by law. So, ngayon, ang naging problema nung panahon ni Ombudsman Martires, naglabas siya ng memo kung saan nire-restrict yung access. So sabi nga namin, one way for Ombudsman Remulla to gain, no, the support that he needs is to make it open and accessible. And para sa akin nga kung talagang walang tinatago ang ating mga elected officials, no, pusang loob na nila i-submit i-post sa Facebook page nila. Sila na magkusa. Sila na. Hindi kailangan kung wala silang tinatago, wala namang problema And sa aking karanasan bilang pinatawan nung Quezon noong 2004, imagine Danny, you were covering me 21 years ago. Dahil natuloy matatanda na tayo Atty. Eric Oo, pati father mo, kino-cover ko na nung pa Kaya nga. So, yun, hindi na ako naghihintay. Kusang loob ko pinapost sa aking webpage at Facebook account yung salin ko every year. Okay. Pero Atty. Eric, maganda na rin kasi yung nangyari ito, yung mula dito sa declaration nga ng salin, mismo si Presidente, pati si DP Sara, nagsabi na rin na open siya, ilabas din kanyang salin, pati si Speaker Bogie D. So, ibig sabihin, itong mga leaders natin, talagang willing na. Although, sabi naman ni Senate President Tito Soto, he will consult. Pero tingin ko nga, dapat nga, magpusa na rin ang mga senador di ba, Atty. Eric? Oo, tingin ko, kasi it will help bring back credibility to the institution. No? Alam natin na itong usapin ng korupsyon ay tinamaan ang iba't ibang institutions ng ating gobyerno, and kung sila ay magpupusang loob, slowly ito ay magbibigay uli ng kredibilidad at respeto sa mga institusyon.
ito yung importante kasi ang naririnig ko sa ground, lalong lalong nasabi ng mga tao, wala naman tayong maaasahan sa Senado at Kongreso dahil sila naman ang nakikinabang sa lahat, no? So, tirahan yung system natin, bakit tayo maniniwala sa demokrasya? Ganun yung pananaw So, it's important na we regain again the credibility of the institutions and show that the democratic process is working. Oo, yung that goes with the lifestyle check na rin, Tony Eric. Dapat tingnan na rin, pag hindi capable, bakit pag ganito lang sweldo, ganito karami ang kotse, ganito karami ang bahay, yun it will somehow ma-redeem yung trust, di ba, Tony Eric? Yung nawawalang tiwala, may balik. Importante rin yan. And even for COA, no? Yeah, oo. Nadamay ang COA, dapat mauna na ang COA na ilabas ang talent nila Dahil imagine sila yung dapat nag-audit ng mga... May mga involved na commissioner pa ng COA proyekto. And then of course, may sabit pa yung isang commissioner, kailangan sila mismo. More dito. Oo. Pero sa sobrang galit ko talaga, nararamdaman nyo rin siguro kasi sabi ko nga kay Senator Ping Lacson when I talked to him I've been covering, di ba, for a long time, in my almost 4 decades, this has never happened, itong ganitong level ng public outrage, yung indignation, di ba, Tony Reid, ibang klase ho ngayon, parang hindi umuupa. Ito bang grupo nyo, itong co-convenor ng Artikulo 11, kayo ba kasama rin dito sa mga white protest na every Friday, kasama rin ba kayo dyan? Kasama rin po at siyempre importante ito dahil sa ngayon, aminado po natin naka-recess ngayon ang Blue Ribbon Committee. Yes. So, naghanap ng saan kuha ng informasyon ng ating taong bayan. Kaya nga po kaming panawagan, dapat bukas sa publiko o i-live stream rin yung Independent Commission on Infrastructure. Dahil importante yan para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga kinakausap ng mga ICI. Dahil siyempre, alam natin maraming kinakabahan, Danny. Aminin po natin. Dahil hindi nila alam kung ano yung sasabihin ng mga ilang tao. Ang key naman talaga dito, Danny, alam natin, no? Ang DPWH, ang district engineers, ang regional directors, no? Dapat tignan. Ngayon, kung didiinan ang district engineers sa lahat ng lugar at regional directors, baka merong kumanta dyan na maraming ituturo. Kasi hindi pwedeng manatili lamang ang pananagutan sa district engineers or sa regional directors. Mas mataas rin yan. Pero ngayon for now, di ba, habang nakaabang tayo, parang yung yung live stream yata mukhang hindi pwede parang compromise dun sa ICI, gawin na lang regular briefing, parang at least at the end of the day, ano yung nangyari, pwede naman nila i-filter di ba? Yung kahit yung mga executive session, pwede naman gano'n lang, i-limit doon. Pero meron lang nalalaman para hindi nag-speculate ang ating mga mamayan, di ba? Pwede. Pwede nilang i-redact. Sabihin natin, huwag mga importante. Yung mga, yung tingin nila hindi for public consumption, di ba? Huwag sabihin muna yung anong probinsya. Yes. No? Huwag sabihin yung pangalan, sabihin natin. Yes. No? Pero they can identify, let's say, generic infrastructure project in Northern Luzon. And then they can mention maybe the amount and then say host project. No? May bago na-absorb ang publiko, di ba? Na informasyon, di ba? Yes, importante yan. Kasi mahirap yung nakalutang lahat, hihintayin yung November 10, pagbalik ng Senado, doon na muli sisimulan. Kaya itong White Ribbon Protest pag Friday, no, at Noise Barrage, importante ito para yung taong bayan ay patuloy, no, sumisigaw ng pananagutan sa mga hiwali
sa ating gobyerno. Sige. Ako, naubusan na tayo ng oras. Marami tayong na-cover, ha? Tony Erin, ha? Maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa atin, sa kabayan. Maraming salamat, Danny, at sa kabayan at sa TVNN. Okay, thank you. Yan o si Atty. Erin Tanyada, co-convenor ng Artikulo 11 at former House Deputy Speaker. Maiki lang, basahin ko lang itong mga nagpadala. Shout out kina Nona Damian at sa 11,000 viewers sa YouTube. Maraming salamat. Tiger Lily, Rio Dizon, Kalin, Dino, Mara, Tokoy, Alubada, Lady M, Renato Otaner, Bador, John, Jency Alaban, Euro. Tapos merong Viber message si Josh Kyle Eddie. Good morning, Sir Danny, attendance check. Yun, ako ang biliso ng oras. At maraming salamat to sa pagsama niyo uli sa amin dito sa programa Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko bukas, pero wag ko kayo alis. Susunod na ho, nagse-servisyo, Jack Batallones at Maan Makapagal. Bye-bye. See you tomorrow. Hello? Nawawala si Kuyang Edwin Dudley. Ayan, ano kaya yung mga, ano kaya, cash assistance yan, pagka ganyan, di ba? Kapag sa mga senior natin, lolo't lola, alamin natin, at yan po ay sa pamagitan po ng programa ng Department of Labor and Employment o DOLE. Oo, alamin natin. At tanong na rin natin kay Kuyang Edwin Duque. Alam mo, Kuyang Edwin, siguro maparating natin kay Mayor, Dennis Sandoval. Mayor, ang dami kayang nangihingi sa akin ng mga taga-Malabon ng Gubag. Ano ba yan? Meron bang ipinamimigay na ang Malabon City? Alamin nga natin. Okay, puntahan natin si R23. Edwin Duque kay Edwin. Waling? Waling si Edwin Duque. Kaputol. Okay, puntahan natin at balikan na putol yung signal ni Kuyang Edwin Duque. Sandali lang. Meron daw 24 na Pinoy, no, na mga estudyante. Nagwagi sa 11th Iranian Geometry Olympiad o ICO. Ano daw? Pag geometry, ayoko yan. Ang galing! No, isang competition, taon-taon po yan ginagawa daw po. At yan po yung pinangasiwaan sa Pilipinas ng Mathematical Society of the Philippines. Basta pa. Sabi po nag-go for gold Philippine IMO team. Ang Iranian Geometry Olympiad ay may 4 na magkakaibang levels. Na participant ay mga grade 7 hanggang grade 12 students. At sila yung mga mahilig sa geometry, no, na nagtapos ng high school sa buong mundo. Oo nga. Yung geometry, lagi gusto ko yan. Huwag lang yung iba-iba, ngayon iba rin mga formula ng mathematics. So yung po Olympiad na yan, nanalo ng silver si Mateo Inigo Escocia, Philippine Science High School main campus sa elementary level, grade 7 at 8. Nasungkit naman ni Jerome Austin 10 ng Jubilee Christian Academy sa advanced level category, grades 11 to 12. And then may 22 iba pang estudyante ang nanalo ng mga karangalan sa nasabing competition. Congratulations sa inyong lahat. Ang gagaling ninyo. Diba? Ibang klase pag mathematics, science, math, diba? Kaka-ingit. Kami sa Mascom, ayaw namin yan. Ay, 23 Edwin doon, kay Edwin. May, senior citizen na yung May, dito sa Lungsod, ng Malabon, ang tumanggap ng tulong upang magitan pa rin ang programa ng DOLE. Ito yung tupad program ng pamahalaan. At ayan, na-interact sa kanila ni Virginia Sandoval ang mga lola na naging prioridad sa naturang programa. Although ito ngayon sa Malabon ng Pichider, ang paghahanap buhay, may panghanap buhay sa mga disadvantaged workers para sa mga senior citizens. Ayon sa alkalde, isang karangalan ng lungsod na may 300 papat benefits mula sa iba't ng barangay, ang dapat ay ngayong umaga patunayan niya ng mas pinagtibay na ugnayan ng pamalag ng lugar sa pagluksod at ng DOLE sa serbisyong tunay at inklusibo. Edwin, kaya, patanong naman kay Mayor Jenny Sandoval, daming lumalapit sa atin sa Operation Tulong from Malabon. Saan daw makukuha yung mga go bags, diba, na inihanda for earthquake?
Baka, meron na ba? Meron na ba ang malabon? Tanungan natin kay... Kaya isa yung dating tatanong. Oo. Ang dami lumalapit sa atin from different barangays. Nagulat nga ako eh. Sabi ko parang wala pa naman tayong narinig, ano? Na meron nang na-prepare para yan. Yung global certificate na may mga NGOs, pinagtantangan yan para pag-okay na distribute na. So siguro mga maganda sila yaman na nag-display, pero may mga private schools dito sa Kamanabon eh, na may mga nagpapaproduce sila pero dahil sa mga estudyante, hindi galing sa kanila. So sa public, kabayaran natin display yung tinagpalood dyan. Sige nga, tanungan natin kay Mayor, matanong natin kasi totoo, dami lumalapit from Malabon. May Panghulo, may Gasmon, oo, may Pinineros. Nagtatanong eh kasi tayo wala May pa sagot na tayo tayo. kung paano sa makuha. Oh, sa bagay hindi lang yan, dami kayo nagtatanong kasi even nakapamigay, di ba? Siguro alam naman nila yung scheduling yan kung sino mga priorities. Thank you, Kuya. Yan na eh, sabi yan display. Maraming salamat, I-23, Edwin Duque. Mga kaibigan, susunod na po ay nabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. At ibang universidad, kasado na bukas. Yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, Kim Canazzo. DZMM Balita ngayon. DZMM Numero 1 sa aksyon. Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tunong pantutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya ko. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo, Linya Corpus, kasama si Mix Bustos sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagserbisyo. Ako po si Maal Nakapagal. Ay, sa ngalan ni Kumare Linya Corpus. At syempre, Ako naman, si Jack Batallones, pansamantala din na humahalili kay Mix Bustos na sabi ay under the weather. Oo Which is nga. sakto mamaya sa ating tatalakayin show. oo. Ikaw ba, kamusta ang pakiramdam mo? Ako, Uy, graduate ka na. Congratulations. actually hindi pa rin, pero pa rin ako. Kaya nga nakakonsensya ako na si partner niya ay nahawa. Oo, ay kasi sabi nga, sino na bang mga may mga kumakahon pa rin. Oo eh. Oo. Kaya maganda kasi yung pwesto mo sa office, medyo nakalayo ka sa amin. Kami, sa sobrang close namin sa Arangkada eh. Nagkakaroon ng Oo. topic. Eh kaya nga yung iba, nakakita na ako ha, nang naka-face mask. Yes, oo. O hindi po masama, no, na kumbaga ibalik natin yung dati nating habit. Diba yung natatakot tayo dati nung kasagsagan ng COVID-19. Eh ako, talaga, alam mo yun, yung habit hindi nawala sa akin. Yes, yung pagsusot ng face mask. Oo. Actually, nagdala nga ako ng mga dati ko stock na face mask sa Arangkada. Oo. Dahil nga, nagkakahawahan doon eh. So, Oo. dinidisinfect naman yung room sabi paggabi. Pero, yun nga, nagdala pa rin ako eh. To this day. Oo, kasi nga, di ba, yung flu-like illnesses o illness ay marami ngayon. Marami ngayon. Oo, at nagkakahawahan. Nakikita mo, kumakahol sa jeep, Yes, yes. bubabaheng, alam mo na, kailangan may tissue ka or palyo. Yeah, last week yata, sa Arangkada, halos apat yata sa, umuubo ko eh. Oo. Talagang, mahirap yan. Pero alam sabi, parang, kahit i-modulate mo, Oo, mama. Tsaka natakot ako, Jack, yung heat, may
Sumubo yung ilong. Oo, alam mo, pingin na pingin ako na, ano mo, Babae. pingin Oo. na ako Saka yung, actually, alam mo yan, pagpawala na eh. Sorry ha. Alam niyo yun, yung medyo sticky na. Baka ayoko sabihin, Okay. pero alam mo, pawala na pag Oo, ganun gano'n. eh. Kasi Oo. nga din ako. Oo. Resitahan ako. Medyo nag-improve, pero nandun pa rin. Minsan kinakabahan pa rin ako sa feeling ko. Pag masyado mo minodulate kasi, na nilalabanan mo yung balat, Oo. mas lalong nakakasiyan, mas lalong maubos. Yes. Eh, ang ano nga, di ba, kung mga iinumin, syempre, ano ka rin, hindi pwede maasin. Kasi makate. Oo. Di ba? Oo. Tapos, syempre, yun nga eh, hindi kami ano sa atin ng mga Pilipino sa Japan. So, punta ka sa ibang lugar, ang mga may sakit ang magka-treatment para hindi sila makahawa. Tayo, nag-face mask tayo dahil ayaw nating mahawa. Di ba? Baliktad. So yun. So, marami ngayon naka-face mask. Eh, natutuwa rin naman ako kasi respeto mo yun. Oo, di ba? Sa ibang parang mga hindi ka kasamahan. makahawa. Oo, diba? oo. Kasi nga makeup artist ko ay nahawahan. Diba? Ayan. Kaya nagagalit si Donna. Oo, sorry na, Donna. Kasi ganun yan eh. May pagmamanahan ka daw para mawala yung flu, yung mga subo. O teka, isa pa. Kumusta na yung mga kumbag ninyo? Ayan. Na-update na ba sa mga meron na? Or nakabuo na ba kayo? Alam mo yung kapit bahay? Bago ako balik ka dito, sabi ko, the other day, sabi ko, paano nagbibenta ng hard hat? O talaga? At may kasama ng whistle. Di wala akong Pero ganun. siyempre, hindi naman ako tanong, wala, pero may narinig ko eh, parang binibenta niya, 150 yung hard hat, may kasama ng whistle. Talabas lang ng bahay. Palabas lang ng bahay, dahil yung house namin is walking distance sa isang elementary school. Oo. So, kinuha yung opportunity, bibenta siya talaga ng hard hat, Oo. Oo. Eh, yun. marami talaga buwibig. Oo, tsaka ang kagandahan, ito nakikita ko sa mga softnet, pinopost nila yung mga paghahanda. Yung mga nagpe-prepare ng go bag, tinuturuan nila yung mga anak kung paano na, diba, Melindor, ito sabihin mo, mga gano'n, tinuturuan yung mga batang anak nila kung anong gagawin. Kasi hindi naman tayo laging magkakasama ng pamilya. Yung iba nasa eskwelahan, yung iba nasa opisina, may mga natitira sa bahay. So, anong gagawin ninyo? Kung magkasama kayong nangyari yun, mabuti. Pero paano kung hindi? So, dapat alam din, lalo sa mga bata, kung ano yung gagawin. Ayun nga eh, nag-guess namin, I think nag-guess yun rin si Doc Ted. Sinabi niya, dapat may plan B kayo ng family mo na kunyari, mawala ng communication. Paano saan kayo mag-meet up ng family kung nagkahiwa-hiwalay kayo? Dapat bigla nun yun yan. Oo. Actually, naturo niya sa akin dati, kasi hindi naman ito yan ng, ng storya. Pag halimbawang may chok or naglagay ako sa pader ng bahay ng siguro bilog, dakay lola kami. Pagdating mo doon, kasi una, walang sasakyan, hindi ka makauwi agad, lakad ka. Ngayon, pag triangle lang nakita mo sa pader, sa labas ng bahay, dakay tito kami. Doon ka Okay, so pumunta. parang may ano kayo. Yes, kasi wala tayong communication na nun eh, hindi mo na ma-detect. At hindi rin Ganon. tama ng words ang isulat mo. Dahil baka may ibang pumunta doon, Yes. mababasa ko na. Oo, so parang meron na kayong code. Yes, At sila Doc Ted, sinasabi niya dati, meron silang fallback na lugar na self-sufficient sila. I mean, metanin, meron sigurong maliit na kahit pala isdaan. Yes. Oo, may mga alagang manok. Kung ano man ang mangyari sa syudad, meron sila pupuntahan ng malabundok, mga ganon. Kumbaga ready ka. Hindi ka aso sa iba ng iyong pagkain. Kaya swerte yung may mga bakuran, swerte yung may mga alaga na talaga. Kasi, pagyayamanin mo na lang yan. Kaya nga, Yung mga ganon. tama. O yan, eto. Tika, unahin pa lang natin ito. Dahil, sabi mo nga, ang daming may sakit ngayon. Saktong-sakto. O, sakto na ay via Zoom. Makausap natin si Dr. Ana Ong Lim. Isa po siya na professor ng Infectious and Tropical Disease Pediatrics. Okay. Sige. Magandang umaga. Jack Batallones and Makapagal po. Good morning. Ayan. Morning po, Doc. Oo, good morning, Doc. Ikaw ba graduate na rin? Sa mga trangkaso, parang wala yatang tao hindi nagkatrangkaso ngayon, Doc. Medyo marami nga pong may sakit, So, I think it's important for all of us na mag-do.
Dok, yung ano yung ganito, ba't parang medyo matagal-tagal po ngayon yung haba ng mga ano? Sa akin naman, Dok, meron naman kasi yung parang sipon na tubo, pero walang lagnat. Considered na flu pa rin po kayo. I think one of the things that we have to understand kasi is when you talk about iba siguro yung technical na definition ng versus yung pagkakaintindi natin dun sa sakit. So, I think narinig niyo na rin yung terminology na influenza-like illness, no? For us. So, kaya siya tinatawag na ganoon kasi marami actually mga viral respiratory tract infections na magkakatulad yung isura. Hindi natin masasabi na yung tinatawag natin based on our own experience is necessarily coming from the flu virus. Kaya yung tinatanong mo kanina, bakit yung iba may lagnat, yung iba umusipon lang? Dahil nga, may mga symptoms na common sa iba't viruses na pero hindi lahat. So the only way is magpapatest tayo. Paano yun? Halimbawa na, sabi na ayan parang ano na, yung iba ubula, yung iba sipon, pero wala kasamang lagnat. So, paano yung testing niyan, Dok? So merong mga, kung naaalala yung ginagawa natin dati ng COVID, diba, nung simula, kailangan pa tayo punta sa laboratorio, sa hospital para magpa-test, kasi kinalaunan, pwede na tayo mag-self-test kasi nagkaroon ng mga kits. So, ganoon din ang proseso sa mga testing ng influenza-like illness. Pwedeng mag-laboratorio sa hospital, at para na rin mga available na mga swab kits na kaya namang gamitin kahit at home. Yun na over the counter? May nabibiling ganoon, no? So, the point lang kasi is, for certain patients, mahalagang malaman natin kung ano ba specifically yung problema ng pasyente. Kasi meron namang mga gamot para sa ilan dun sa mga viruses na pinagmumula ng influenza-like illness. So, kasi marami sa atin, parang pinapagaling na lang. Alam mo yun, kasi ay, viral naman yan. Nilalaban yung immune system. Oo, parang viral naman yan. Pag ganyan dahil hindi mo na inuman na kung ano mang gamot. Kung kaya rin lang nakatawan mo, papabayaan mo na. Tama ba yun, no? O kailangan, meron kami, isa man lang sa Dr. Thomas ay magpa-check up agad. So, I think, tama ka din sa napag-isip na sa karamihan ng pagkakataon for yung syempre, inom ng gamot sa lagnat, or mga gamot para sa ilong or ubo, that's fine, that's what is called supportive care or home remedies na tinatanggap naman natin. Pero, meron kasi mga pasyente na tinatawag natin nasa vulnerable position na maaaring kailangan ng mas matindi pang suporta. So in any case, syempre sa simula, ganun lang naman, magpapahinga lang tayo, yung mga gamot na pwede ibigay sa bahay, syempre yung ginagamit natin. Pero kung lumalala yung symptoma, syempre dapat nagpapatingin na tayo tulad nung hirap sa paghinga or lagnat na hindi sila, or change in mental status, meaning medyo mahirap ng isingin or parang nalilito yung pasyente, So those are symptoms that need to be addressed in a healthcare setting. Eto, Dok, kasi ako'y may flu vaccine. Yes, Oo, di ba, medyo mayabang kanya, hindi ako nagkakatrangkaso. Nagpapakuna ako Pero, Ayan, so nag-drop na yun natin nga, sila. So maraming salamat po Ito, kahit ba may sa bakuna panonood ka, hanggang sa muli po. paniniwala na marami, God bless. ay Paalam talagang muna. shield ka na, Sa sumunod. magkakaroon pa rin, Dok.